Representative Leandro Leviste ng Batangas 1st District. Congressman, magandang morning. Si Katonyin po ito. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, sir. Buti po. Opo, gusto ko lang mainggit uli, na-distribute nyo na po ba lahat yung 250,000 Noche Buena packs ninyo dyan? Lumampas po ng konti. Dami po kasing mga humahabol. Ganun po. Gaano po ang nadagdag? Baka mga 275,000. Grabe, no? And again, ito po ay galing sa inyong sariling pera, hindi po government funds to, Congressman, ano? Opo. At actually, pati yung staff ng Kongreso ay binigyan na rin namin ng tig-isang Noche Buena pack. Lahat ng staff? Opo, parang ngayon lang po may nagbigay sa kanila ng pamaskot. Ganun po ba? Well, anyway, sigurado masaya sila na nandiyan kayo at namigay kayo ng regalo sa kanila. Congressman, apuntahan po natin yung pinakamainit pa ring balita ngayon, yung tungkol sa pagkamatay ni Undersecretary Cathy Cabral. Anong nabalitaan niyo po ba ito? Ano ang naging reaction po niyo, Congressman? Nalungkot po ako, hindi dahil lamang ito ay isang individual na may pamilya, kung hindi din dahil maraming importanteng impormasyon alam niya. Mm-hmm. At at least yung kanyang files ay nandyan pa at sana pwedeng isapubliko ito para malaman ng taong bayan sino talaga ang nagpapondo ng mga proyekto sa DPWH budget. Opo. Kailan po kayo huling nagkausap ni Yusek Cabral, Congressman? Actually, matagal na po dahil hindi na din siya pupunta sa mga hearings sa Kongreso. Mm-hmm. Pero ang files na ibinigay niya noong September 4 ay nasa akin. At para maintindihan ko yung files na ibinigay niya sa akin, may isang taong malapit sa kanya na nagbibigay din sa akin ng impormasyon mula sa kanya. At nanghihinayang din ako dahil pagkatapos ng Pasko, actually dapat magkita kami para may iba pang mga files daw at iba pang impormasyon na sinabi niya nais niyang ibahagi sa akin dahil I think si Yusek Cabral ay talagang willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. At for whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. And if I may just say, nangihinayang ako na hindi siya ang ginawang state witness. Dahil ang ICI mismo ang nagsabi sa akin nung bumisita ako noong November 18, si Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga proyekto sa buong DPWH. So ang sinasabi po ninyo, i-correct niyo po ako kung mali, na maling tao ang ginawang state witness? Hindi ko naman po sinasabing hindi dapat ginawang state witness yung mga witness ngayon. Pero I think it's opportunity na hindi din siya ginawang state witness dahil yung mga site inspection ay hindi magbibigay ng impormasyon tungkol sa sino ang nagpapondo ng mga proyekto. Yung files sa Office of Planning sa Central Office ng DPWH ang may ganitong impormasyon. Alam naman po natin lahat na hindi lang mga kontraktor ang dapat managot. Kung hindi din po ang mga politiko na sa likod nila na nag-insert ng mga proyektong ito sa budget. At yun po yung hawak ni Yusek Cabral. Did you officially tell the ICI na gawin pong o i-consider na state witness si Yusek Cabral? Opo. Nung nandun ako sa kanilang opisina, sinabi pa nga din nila na oo, siya nga ay mas marami pang alam kaysa kay Bernardo at baka kahit kay Bonoan. Dahil kilala din siyang very matalino, edukado, may mga PhD at yung mga data niya, lahat nakasulat. Kaya ang daming may itutulong niya sana sa investigasyon. Opo. At ay parang call to action na rin sa gobyerno dahil
Ngayon, may mga tao pa na galing sa kanyang opisina o galing sa DPWH na marami ding alam na sana protektahan natin. At kung gusto natin malaman ang katotohanan, dapat natin protektahan lahat ng mga witness mula sa DPWH. Can you specifically mention names po? Yung file na binigay niya sa akin ay may column ng mga nag-encode ng bawat line item. Uh-huh. Kaya baka ang kanyang staff kasama yung mga pangalan na mga encoders ay pwedeng protektahan ng estado. Yung isa din sa kanyang opisina na nag-set ng aming meeting ay sa aking pagkakaalam nandun pa si then Director Alex Bote ng Planning Services ng DPWH. Mm. So sa tingin nyo, ito si Alex ay importanteng tao na dapat protektahan ng estado? Kasama ng buong opisina ng Planning Services ng DPWH kasi kahit hindi ikaw yung nag-isip, kung ikaw naman yung nag-encode, marami ka din siguro mabahagi. At at the very least, ang assumption ko, nasa kanila pa yung files na may kopya din po ako mula sa opisina ni Yusek Cabral kasi nasa mga computer lang naman nila yon. Opo. Yung po bang files na binabanggit nyo na to, ay the same files na nakuha ninyo nung yung pinakita nating video. May video pa ba kayo dyan? Ito yung video Actually, ikaw yung unang nag-break nitong video at November pa, pinag-uusapan natin to kasi may ibang mga nagsasabi, bakit ngayon lang natin to binabahagi? Noon ko pa sinasabi tong kahalagahan ng mga files ni Yusek Cabral pero noon kasi hindi siya masyadong sikat. Opo. Nakakatawa sana noon pinag-usapan natin to, pinoteksyonan na natin sana lahat ng mga may ganitong files. Mm-mm. Pero yes, these are the files and the files were given to me in the office of Yusek Cabral with Secretary Vince Dizon on the phone to tell Yusek Cabral na ibigay ang mga files na ito. At ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Vince na dahil sa kanyang push for transparency, pinayagan na ibigay ang mga files na ito sa akin. Yung binanggit nyo kanina na kung meron mang dapat ding naging state witness ay si Yusek Cathy Cabral, bakit? Gaano ba kaimportante yung mga nalalaman niya? Gaano katataas na mga tao pa ba yung kaya niyang ituro na meron siyang kabatiran sa mga kasalanan ng mga taong yun? Unang-una po, ang files na nakuha ko, nakalagay po lahat ng mga DPWH projects sa buong bansa. Mm-hmm. At para sa bawat proyekto, nakalagay sino ang nagpapondo. Mm-hmm. At kasama po dito, congressman, senator, pati ang mga nasa ehekutibo. At nabanggit ko naman na din po na hindi lang po yung mga taga-DPWH, pati po mga sekretarya at undersecretary ng ibang mga ahensya ay may mga DPWH budget insertions para sa mga flood control projects. Medyo pasensya na kayo ha. Medyo natutuliro ako doon. Paano ang ibang cabinet members, ibang undersecretaries ng ibang department ay merong insertion sa DPWH o nagpapa-project sa DPWH? Opo, walang kinalaman ang ibang mga taong nakalista sa mga files ni Yusek Cabral sa DPWH projects of flood control. Pero nandoon nakasulat na proponent ng proyekto ng DPWH ang mga taong ito. At ang maaaring isipin ng taong bayan ay yung mga flood control projects ginawang parang bonus o compensation sa mga kawani ng gobyerno kasi siguro kung investigahan natin ang mga flood control projects na ito, meron mga mismo yung mga contractor na ngayon iniimbestigahan ng CI at ng ombudsman ang gumawa ng mga proyekto na ayon sa files ni Yusek Cabral 1 year before ay pinopose ng mga mataas na opisyal ng gobyerno.
Mhm. Hindi lang po dapat yung actor yung investigahan. Mm. Dapat sa bawat isang proyekto, sino ang nagpapondo at lalabas po doon sa files na kasama din po mga kawani ng gobyerno na walang kinalaman naman sa DPWH. Okay, so may congressman, may secretary, pati sa ibang department, undersecretary, pati sa ibang department. Sino pa? Mga senador, may mga senador, I'm sure, opo, sa listahan niya. At actually, Katunying, ikaw naman yung nag-break ng balita na may listahan ng insertions ng mga senators, di ba? Opo, At hindi lang naman po sa DPWH may insertion, pati din po sa BICAM, di ba? May Opo. list of lahat ito ay magandang investigahan sana, pero ang lumalabas, hindi nila nilalabas ang mga listahan ng mga insertion sa publiko. Baka dahil pag lumabas ito, hindi lang isa ang matatamaan. Baka buong Kongreso at Senado at Ehekutibo ay matatamaan kung lumabas ang mga listahan. Sa Senado po, meron po bang senador na walang insertion? Sa listahan, sa file, according to the files of Undersecretary Cabral? Sa aking pag-aaral ng listahan, wala akong alam na wala. So lahat ng senador, ayon o base sa files ni Yuse Cabral, ay may insertion? Ako po ay humingi ng paumanhin sa mga senador, pero ayon sa aking pagkakaalala sa kanyang files na may kopya po ako dito sa aking laptop, wala po akong maalalang hindi kasama sa listahan. Ito po ay anong period po, Secretary? Secretary, Congressman? I'm referring to the 2025 budget. 2025 budget. So, pasensya na kayo, I have to ask this, ano? So, ang inyo pong nanay ay wala po dyan sa listahan o nandun sa listahan? First time for you to ask this, and I can say, nandyan. Tinanong ko siya at sinabi niya, hindi naman niya alam yung mga nakalista dyan. Mhm. At sa mga senador actually, pinakamaliit ang sa kanya. Pero tinanong ko siya talaga at sabi niya hindi niya alam ang mga ito. Pero kinakumpirma ko po na lahat ng tinignan ko ay nandyan sa listahan. Sa listahan ko po, meron akong sariling listahan. I would like to confirm, nag-compare notes naman tayo, na ang inyo pong ina, si Senator Loren Legarda, ang may pinakamaliit nga ay 1 bilyon ang kanyang insertion sa 2025 budget. Yung listahan niyo po, na meron din po akong kopya mula sa iba namang source, ay yung BICAM, I think, insertions, di ba po? Mhm. Kaya ang nasa BICAM na insertions ng senators ay mga nasa 120 billion pesos sa 2025 DPWH budget. Mhm. On average, maka 5 to 6 billion per senator. At sa NEP naman, baka mga average of 1 billion lang per senator. Mhm. Pero kung ano po yung average, yung mami ko ay mas mababa po dahil hindi naman siya nagre-request, pero parang compensation ang lumalabas ang mga insertions na to dahil kahit naman hindi ka eksperto sa flood control, pinapapili ka pa ng lugar kung saan papondo ng flood control project. Kaya parang naging normal na kung ikaw ay kawani ng gobyerno, may flood control insertion ka. Opo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako'y natutuwa na kahit na nanay niyo po ang pinag-uusapan natin dito, ay hindi po kayo nagsabi na o nag-decline na sumagot. Instead, ay sinabi niyong, oo, kasama ang inyong ina sa may insertion po. O kasi sa tingin ko, balang araw, lalabas din lahat ng mga files na ito kasi marami naman po may mga kopya sa loob ng gobyerno at ako nga po ay concerned para sa kanila dahil ang daming mga ayaw naman na lumabas ang files na to. Pero kung may dosenang tao na may kopya, hindi naman mapipigilan na balang araw lalabas po lahat ito.